attorney, concern ko lang po. Kasi yung father ko ay hindi naman kami sinuportahan mula pagkabata hanggang sa ngayon ay college na. Marami po siyang pinagkakautangan at kami po mga anak niya ang ginigipit. Pag po ba utang ng tatay ay dapat bayaran ng anak, ano po ba ang gagawin namin sa mga creditor na ginigipit kaming mga anak? Ako, Attorney Nat, oo. Again, malungkot na naman to kasi may family factor na naman, Attorney Nat, but please go ahead po. Oh, normally po kasi in cases like this, Attorney Mimi, no, may instances talaga na hinahabol yung anak. Pero kasi under civil law natin, family code, nangyari lang ito if nagkaroon ng or nag-redound ang benefit to the family. Kasi ang presumption was nag-utang ka para gamitin mo to the benefit of your family. Now sa kaso ng ating texter, hindi naman ganoon yung situation, no? In fact, hindi pa nga kayo binibigyan ng support. So ang maaari niyo pong gawin, kasi meron po tayong 3 agency specifically catering for yung mga harassment type of collection. Pwede niyo pong lapitan ito. Ano-ano po ito? Una, pwede kayong pumunta sa PNP if online yung ginamit na paraan na pag-harass niyo to collect. Pangalawa, if disclose for instance yung mga private information ninyo to others, pwede kayo pumunta sa NPC or yung National Privacy Commission. And pangatlo, if kumpanya naman ito, let's say may credit card or bank na utang yung tatay ninyo, pwede kayong lumapit sa SEC kasi may inisyu sila na memorandum kung ano dapat ang tamang practice sa pangongolekta ng utang. So, yan po ang possible na remedyo. So, kailangan po ma-prove nila nag-redound sa family. Tapos, kailangan ang paraan ng pagkokolekta tama at hindi mapang-abuso, hindi mapang-insulto, at hindi mapang-haras. Yun. At saka yun nga, just to emphasize yung sinabi ni Attorney Nat, in this case, mukhang wala naman kayong kinalaman sa tatay nyo. So, huwag kayong matakot, huwag matakot si Janet, no? Kahit singilin kayo ng singilin, wala kayong magiging pananagutan. Sabihin nyo, singilin nyo po yung tatay ko kasi hindi nga kami pinag-aaral, hindi nga kami sinusuportan. Tapos kami ang hahabulin nyo. Habulin nyo po yung tatay ko. Ganun lang po, hindi kayo dapat matakot, hindi nila kayo maaaring ipakulong, wala silang maaaring i-file na kaso laban sa inyo. So, sila po may obligasyon na maghanap sa tatay nyo at siyang panagutin sa kanyang pagkakautang. Hindi po kayo. So, huwag po kayong matakot, Ma'am Janet. Wala po kayong dapat ikatakot sa sitwasyon na ito.